Yun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Magandang hapon po. Ang ating reaction video ngayon ay manggagaling uli kay Shobaldi. Pero pag dikitin natin yung tatlong video ha. Tungkol to sa West Philippine Sea. Balik tayo dun sa issue na yun. Kasi dito sa reaction video ni Shobaldi, nakalagay sa title niya, VP Sara tahimik lang. China ayaw na sa Pilipinas. Proyekto Urong, PBBM papalag. Yun, so yun yung title. Kasi, ito yung konteksto. Si VP Sara, parang tahimik daw pagdating sa West Philippine Sea, samantalang sa Ukraine, tsaka sa yung nangyayari sa Hamas at saka sa Israel, may mga komentaryo siya. Pagdating sa West Philippine Sea, tahimik lang daw si VP Sara. So, ano ba pwede mangyari sa mga project na pinangako ng China? Pwede bang bawiin nila? So, pwede natin pakinggan dito. Ililink na rin natin dito yung mga video ni Robin Padilla. Kasi mayroon ding video na pinagre-resign na rin siya ng mamamayang Pilipino as a senator. 'Di ba? So, excuse me po. Simulan natin dito sa video ni Shobaldi. Okay, play natin. President Marcos. Pinaghahanda na daw ang militar, mga kapatid, lahat, no? Tapos VP sa tol, no? Matinding utos ni President Marcos. Pinaghahanda na daw ang militar, mga kapatid, lahat, no? Tapos VP Sara ginulat, lahat. China na siya. Ano kaya to, mga tol? Yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay News mga natin. Vice President sa problema sa Israel at Hamas. May mga pahayag tungkol sa away. Grabe naman ito. Ano kaya masasabi niyo rito? Vice President Sara Duterte, may mga pahayag tungkol sa away ng Ukraine at Russia. Tapos, meron din pahayag sa problema sa Israel at Hamas. Pero, yan ang malaking pero, bakit? Wala siyang anumang pahayag tungkol sa West Philippine Sea. Yung nagsasalita dito si Mike Abe ata. Kaboses ni Mike Abe. Okay, tuloy. Pagitan ng China at Pilipinas. Bakit kaya naman? So nagtatanong lang mo tayo. Inuulit ko meron siyang mga statement pahayag tungkol sa gusot. Halos magdadalawang taon ng away ng Ukraine at Russia at itong bagong mainit na issue sa Israel, Hamas sa Middle East. Pero itong dekada na problema ang ginagawa ng China sa Pilipino, pag-agaw, panghimasok sa West Philippine Sea, water cannon, laser, pagbangga sa ating mga mangisda ng araw, at yung pong pagbangga lately sa ating resupply. Wala pa rin tayong marinig kay Vice President. Bakit kaya? So, bakit nga kaya, no? Ano sa tingin ninyo, mga tol, no? Pwede kayong mag-comment. Ayaw niya eh. Yun yung gusto ko, yun yung nakikita ko dyan ayaw niya. Diba? So, ayaw niya makialam dyan sa, ang tawag dito, issue ng West Philippine Sea. Bakit? Diyan naman yung Pangulo eh. Diba? Yung mga senador lang naman natin yung mga pakialamero eh. Pero syempre si VP Sara tahimik lang yan. Kung ano yung ginagawa ng Pangulo, yun yung masusunod, di ba? Kaya tahimik lang yan, okay? So yun yung komento natin dyan. O, tuloy natin. Sa ibaba, no? Well, tayo ay nagtatanong lang naman, no? Tulad ni Mike Abe ay kine-question niya lang din. Wala naman sigurong masama kung magtatanong, mga tol, no? Ako yun yung sagot ko doon, mga kalapida. Kayo, comment din kayo dito kung ano sa tingin nyo, kung bakit tahimik, di ba? Napakasimple lang sa akin ang sagot. Ayaw niya, pinababayaan niya yung presidente kasi alam ng presidente yung ginagawa niya. Okay, tuloy. Bakit nga? Sa problema ng ibang bansa, nagkakagulo sila, nag-aaway-away sila doon, meron siyang komento. Pero dito, sa kinakaharap mismo ng ating bansa, Pwede siya magkomento sa ibang bansa. Pwede siya magkomento sa Ukraine, 'di ba? Siyempre, pwedeng yung komento niya doon para maiwasan, 'di ba? Or yung komento niya doon ay hindi pala maiwasan. Yung komento niya doon pwedeng wag sana mangyari sa atin tong ganito, 'di ba? Matigil na sana yung mga ganyang giyera. Pwedeng ganun yung komento ni VP Sara doon. Pero hindi para umepal, 'di ba? Hindi katulad nung sa West Philippine Sea. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, parang ginagawa ng mga senador natin, epal-epal lang, 'di ba? Okay, tuloy. well, di naman tayo nakikipag-away, di ba? Ano naman tayo, dumidepensa lang. Pero bakit ka daw, wala siyang sinasabi. In fact, mga kapatid, nitong nakaraan, meron pa siyang video na nag-ano pa siya nun eh. Mandarin ba tawag doon? O basta nagsasalita siya ng lingwahe ng mga Chekwa, mga tol. At meron siyang Alam mo hindi ko alam kung bakit kailangan gawing issue din yung mga ganyan, no? Yung pagsasalita nila ng ganyan. Ay, alam nyo, nangangampanya si PBBM? Diba? Anong sabi?
friends to all, enemy to none. So kung halimbawa magsasalita ng Mandarin si VP Sara dahil ayaw niya makipag-away, maka-Chekwa na? Yun ba yun? 'Di ba nakikita niyo yun? Ano ba 'to? Ano pa rin kay VP Sara, paninira pa rin para sa ano, sa pamumulitika? Tuloy. Ang isang pagpati. No, nananatili kasi at namamalagi kasi yung friendship nila mga kapatid bilang personal. So ayaw niya sigurong magbigay ng pahayag about dito. Pero tulad nga ng sinabi natin mga kapatid, no? Ano kaya ang mangyayari sa susunod na eleksyon if ever na for example mga tol kasi syempre VP Sara to malakas to mga tol. After President BBM tapos si VP Sara naman ang papalit. Mahaba pa yung 2028. Hindi pa nga natin alam kung sino yung mga kakandidato. Although may mga tips na tayo sa ngayon na may mga nabibihisa na, may mga sinisira na, 'di ba? Anong tawag dito? Malayo pa rin 'yan. Kahit ano mangyari, malayo pa rin 'yan. Pwedeng may magtrayduran pa diyan, okay? Tuloy. Bilang presidente mga tol. Ano kaya ang mangyayari? Makikipagtunggali kaya siya sa China? Ipaglalaban niya kaya ang ating West Philippine Sea? O magiging katulad siya ni Piduts na tahimik lang Eto hindi ko alam kung ano si Siobaldi, kung maka-Piduts o maka-PBBM o against sa ano. Hindi ko alam 'di ba? Kasi parang medyo magulo sa ano, sa iba-ibang video niya, 'di ba? Parang ngayong PBBM siya, pero nung Piduts siya, 'di ba? Pero syempre kung sakaling maging presidente yan si Sara Duterte, in case hindi natin alam kung sakali. Kasi hindi pa natin alam mga tatakbo uli. Okay? So kung sakali naman na palarin si VP Sara, sa tingin ko naman ganun pa rin yan, parang friends to all. 'Di ba? Friends to all, enemy to none. Kasi sino bang gusto ng giyera? 'Di ba? Kung yung video ko kagabi napanood nyo, tignan nyo ngayon, pagkagising ko, kung anong merong yung anong tawag dito, yung missile ng yung rocket ng Iran, naglalabas na rin yung US ngayon pangganti uli sa Iran, 'di ba? Kasi ang balak na ng Iran ay ng Yemen pala tirahin na sa mismo yung US, 'di ba? Gusto na mismo tirahin yung US. So once na nangyari 'yon, alam na nating magkakagulo na, 'di ba? Kaya nga itong West Philippines napakaliit na bagay nito para pag-awayan 'di ba? Tuloy. at ayaw sa Amerika at mananatili ang pakikipagkaibigan mga tol sa China. At lagi naman nating sinasabi mga tol na yung effort ngayon ni BBM o effort ngayon ng ating military ay sana wag mabaliwala at sana ay hindi masayang sa susunod na presidente mga tol. Well, yun ay question lang naman. Comment kayo sa baba mga tol, tuloy natin to. Iya sa amin Mahirap din yung ganun, 'di ba? Kung kita mo yung susunod na topic nyo, 'di ba? Proyekto urong. Kasi yun yung pwede mangyari diyan. Pag nasira yung pagkakaibigan, baka sa tenga yung headphone. Yung pag nasira yung pagkakaibigan, syempre, pwede na rin talaga mag-back out sa mga project yung China. Maisisi mo ba? Syempre hindi. Kasi ayaw din kasi ng China na nakapwesto yung Amerika dito. Strategy kasi yan pagdating sa gera. Once na naglagay ka ng mga base militar para sa mga bansa-bansa, strategy yan ng pananakop. 'Di ba? Siyempre, yun din yung iniiwasan ng China. Ma-corner din sila. Tuloy. sabi dyan. Ano po inyong masasabi ko? Okay? Sunod na pag-usapan natin, eto. Palagay ko marami magkakaroon ng reaksyon dito. Ayan na. Kailangan ba natanggapin pa ng Pilipinas ang mga infrastructure project o no-offer ng China dito sa ating bansa? Ano po yan? Kasi alam bakit? Di ba na-discuss ko na, mayroon tatlong mga project tayo. Yung isa ay sa ilalim ni Duterte. Tapos ngayon yung dalawa ay dito sa ilalim ng Marcos administration na parehong pinangako ng China na sila mag-sponsor, sila ang tutulong dito, magpipinas dito, parehong nabitin, lahat na wala. Yeah. So, ibig sabihin yung sa Mindanao Avenue, alam ko, JICA dun yung contractor dun. Pero, ang financier nga China. 'Di ba? Tuloy. Meron tayong napanood na balita mga tol, parang hindi na daw interesado pa ang China
dito sa mga proyektong to? Dahil nga syempre sa nangyayaring sigalot dito sa West Philippine Sea. Ikaw, pero mo bansa, 'di ba? Meron kang bansang inaangkin pero ayaw ibigay sa iyo. Syempre mag-aano Hindi naman inaangkin yung bansa natin eh. Bansa ba natin yung inaangkin? 'Di ba? Ang inaangkin, yung West Philippine Sea na teritoryo na pagdating sa batas, lahat pwedeng mangisda doon. 'Di ba? Lahat, pwede sila, pwede tayo, pwede yung pwede yung Vietnam, pwede yung ganyan, kung ano yung malalapit doon. Napasok sa 200 nautical miles galing dun sa ano mo, sa bansa mo, 'di ba? Eh yun sa China nga sobrang layo nila. Kaya nga yun yung kiniklaim ng Pilipinas, bakit hinaharangan tayo. Eh pasok nga yun sa economic zone na sinasabi na pwede tayo ding mangisda doon. So yun lang naman yung pinag-aawayan, yung pwedeng mangisda na pinag-aano. Pero hindi naman yung bansa natin yung sinasakop. 'Di ba? Kung susuriin nyo. Okay, pakinggan natin ulit nga. interesado pa ang China dito sa mga proyektong to. Dahil nga syempre sa nangyayaring sigalot dito sa West Philippine Sea. Ikaw, pero mo bansa, 'di ba? Meron kang bansang inaangkin pero ayaw ibigay sa iyo. O, bansang inaangkin pero ayaw ibigay sa'yo. Tama ba yun? Bansa ba yung inaangkin? Parang hindi naman bansa yung inaangkin. Kung bansa yung inaangkin, nandito na yung mga incheck. Hindi yung West Philippine Sea ang pinag-aagawan, 'di ba? Tandaan natin may nagti-trigger. Kasi pagka ito yung pangit no, pag sinabing mong ganito, kampi ka sa China, pagka ano, ganyan. Nagko-komento ka lang, nagre-real talk ka lang pagka kampi ka na sa China. Hindi po tayo kumakampi sa China. Ang iniiwasan natin yung magkagera. 'Di ba? Kasi once na magkagera, sasabihin nyo, tutulungan tayo na Amerika. Oo, tutulungan tayo na Amerika, pero sino mapupulbos? Tayo pa rin naman Yung Amerika ba, doon ba padadala yung missile ng China? O kung nuclear? Saan ba ipadadala? Di ba dito sa atin? Yun ang sinasabi ko. Yun ang hindi nila maintindihan din. Syempre mag-aano ka pa ba? Magiging interesado ka pa ba? Pero tayo bilang mga Pilipino, mga tol, ano sa tingin ninyo? Kailangan pa ba natin yung pagpipinance nila? Eh baka naman pwede tayong humingi ng tulong na lang sa Japan, 'di ba? Mayaman din naman 'yun. Eh marami Eh di sana yung Japan nagsabi. Nagkusan loob. Eh yung China nagkusan loob. Tapos ngayon ikaw manghihingi. 'Di ba? Ang pangit naman kung manghihingi yung Pilipinas. 'Di ba? Pag mag-aano ka, hingi ka siguro proposal, letter of intent. O kaya proposal letter para mag-sponsor sila. O try nyo gawin yun, sa government natin, di ba? Mas mahirap yung magkagera. Okay? Kasi ang nag-threaten lang naman at nag-trigger sa China is yung mga presence ng Amerikano dito sa Pilipinas. Okay? Balikan natin yung video ni Ito, pagdating dito sa sa proyekto, ito yung masasabi ko. Sana wag namang anuhin ng China. Although siguro nabubuisit sila, 'di ba? Pero sana tuloy pa rin. Sayang yung na yan, yung mga proyekto na yan. Sobrang lalaki ng proyekto na yan. Ginhawa yan sa Pilipino. 'Di ba? Kasi ang nangyayari, ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo, yung mga nasa epal-epal lang dyan sa politika, di ba? Tapos ngayon, eto na. Puntahan natin si Robin Padilla kasi nga tungkol dun sa pinagre-resign na siya. Okay? So, okay na tayo kay VP Sara, okay na tayo kay kay PBBM tungkol dun sa project, di ba? Kung sa ibigay man niya ng China o hindi, wala kang magagawa. Pero kung ibigay, di tanggapin. Bigay di ba? Okay, tuloy natin dito ngayon sa kay Kuya Will. Dear Kuya Willie, tuloy. Gayong nga mga Chino ang gumagawa ng hindi mabuti at pilit umaangkin sa West Philippine Sea at tila Ayan, pilit na umaangkin sa West Philippine Sea. Yun nga yung sinabi ko, ayaw lang nila mabakuran. 'Di ba? Ayaw lang nila mabakuran. Kasi nangyayari, yung sharing ng lahat, nagkakaroon kasi ng bakuran 'Di ba? Tingin nyo ba may mali din tayo?
Pero ito sa sinabi ni Robin Padilla, sa 6 years na nakaupo si PRRD, nakakapagdala sila. Ibig sabihin, hindi sila hinaharas. Tama ba yon? Tapos ngayong dahil nandito yung mga presensya ng Amerikano, nagkakaroon ng harassment. Tama ba yon? Pwede kayong mag-comment, paki-comment yung mga saloobin nyo. Ayan. Hindi ko rin kinakampihan si Robin Padilla kasi actually maraming sablay eh. 'Di ba? Katulad nung ito. Pakita ko muna sa inyo yung isang video ko. Ninanais po nating muling makita, marinig at Ito madama na. muling mapag at makilubog sa pag-asa. 11 po ng Agosto, araw ng Biyernes, minarapat po So last week, 'di ba, nag-request siya ng budget ng support sa Senado. Ito na. muling lumapag at makilubog sa pag-asa. Ninanais po nating muling makita, marinig at madama ang sitwasyon sa bahagi na iyon ng bansa at dalhin po sa loob ng 4 na sulok ng plenaryo. Sa buong Dalhin sa 4 na sulok ng plenaryo yung ginastos niya na walang kwenta. Tuloy. paglalakbay po namin na tinatayang 200 nautical miles mula sa kanlurang baybayin ng Palawan, na Binaybay nila ng naka-eroplano. mula sa kanlurang baybayin ng Palawan, nadaantay po tayo ng radio challenge. Ngunit tahimik po ang mga Chino. Marahil po dahil noong nagkaroon ng insidente noong Baka kasi dapat hamunin mo uli. Hamunin mo uli. nakaraang linggo ay nakabantay na po ang ating 2 Navy ships, ang BRP Nakabantay na po ang ating Navy ships. Naalala nyo yung hearing na galit siya? Yung inano niya si Batong Bakal. Hindi ba sinabihan naman sila na may kasama pagka magre-resupply mission yung mga barko o bangka papuntang BSP Sierra Madre. 'Di ba sinusuportahan ng Philippine Navy. So andyan, may Philippine Navy, may Philippine Air Force. Pero ba't ganun pa rin, 'di ba? Nagkakaroon pa rin ng harangan. Ang laking ang laking question mark no. Ano ba talaga nangyayari? Ano ba nangyayari sa Pilipinas tsaka sa China? Bakit kahit may mga presensya na ganun pa rin ngayon? Dahil ba dahil sa US military bases na nasa Pilipinas? Laguna at ang BRP Benguet. Makikita rin Baka nakakalimutan yun, nung naghatid ng mga supply yun, may mga Philippine Navy rin nakasama. Oh, Diba? yun. Nung panahon ni Philippine Duterte, naghatid sila ng yung radio challenge sila. So, ibig sabihin, mahigpit na rin ng China pala nun. Pero nakakapag-resupply sila ng hindi katulad ngayon. Na sobrang binabangga na, di ba? Tuloy. May mga Philippine Navy rin nakasama. Kung nakakalimutan mo na, Robin Hood Padilla, na may kasamang Philippine Navy yung Coast Guard, Philippine Coast Guard natin habang inihatid yung rasyon papuntang BFP Sierra Madre. Tama ba? BFP, Bureau of Fire Protection ba yun? Basta yun na yung papuntang Sierra Madre, di ba? At saka ito, ang hindi niya pinuntahan yung sa Scarborough yung barko, yung BRP tanginang yan. Sierra Madre. BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya pengsin, ang hirap talaga ng yung 3 letter na yun. Okay, tas ito, balikan natin si Dear Kuya Willie. Play. Kumakampi ito sa China. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang tila hindi natuwa sa naging aksyon ng butihing senador na si Robin Ito na, yung marami nagpaparesign na kay Robin Hood. Padilla. Kulang di umano ito sa pagsisiyasat. Dapat napanood di umano nito ang naging pahayag ng host na si Willie Revillame bago pumasok sa mundo ng politika. Dahil hindi man ito ang pinatatamaan, ngunit tila sa pool naman ito sa katotohanan. Hindi pinatatamaan, pinangalanan. Ano bang kwento? Ano ba nangyayari sa mga nag-aano natin? Nag-istorya o nagbabalita. Yung kanina, bansa yung sinasakop. Ngayon naman, hindi pinatatamaan. Pero nandun yung pangalan. Politika.
dahil hindi man ito ang pinatatamaan, ngunit tila sa pool naman ito sa katotohanan. Hindi daw pinatatamaan pero sa pool sa katotohanan. Pinangalanan nga. Oh. Dahil hindi man ito ang pinatatamaan, ngunit tila sa pool naman ito sa katotohanan. Real talk lahat ng sinabi ni Kuya Will. Sana mapanood ko ni Real talk natin sinabi ni Kuya Will. Sana mapanood to ni Senator Robin Padilla. Hindi pinatatamaan, pero sana tamaan ng katotohanan. Ano dun? Ang gulo na. Senator Vin Padilla. Nito sa katotohanan. Real talk lahat ng sinabi ni Kuya Will. Sana mapanood to ni Senator Vin Padilla. Matablan ka sana ng hiya. Kung may natira ka pang hiya at prinsipyo, resign ang pinakamabuti mong gawin. Yan ang panawagan ng majority ng Pinoy. Resign call. God bless you, Kuya Will. Tama ka talaga sa lahat ng sinabi mo. Nasayang lang talaga ang boto namin. Imbis na makipagtulungan sa ating presidente, itong si Robin, sa China pa kumampi. Kahit inaapi na Hindi ko alam kung ano nasa utak ni Robin Hindi ako sa totoo lang hindi ko binoto talaga si Robin. Yung mga tao yung nag-aano diyan. Yung mga tao yung ang tawag dito, nagpapa-resign diyan tsaka si Kuya Will. Okay, tuloy. na ang kababayang mangingisda natin. Anong meron ang isip nitong si Robin na sinabi pa naman, hahay, sayang ang boto ko, hindi pelikula ang pagiging senador. Mabuti pa si Willie Revillame, pinag-iisipang maigi ang mga ginagawa. Sana yung mga pumapasok sa politika, mag-isip muna kung kaya ba niya. May ambag ba siya sa bansa na kabutihan at kaunlaran? Robin, sana pakinggan mo si Willie at gayahin mo para hindi naman masayang ang pinapasweldo sa'yo. Mag-resign ka na lang kung may dangal ka at may kahiyan. Hindi ka ba Puta, mabigat yung mga comment ng mga tao kay kay Robin Padilla, no? bagay sa Senado? Ang US kasi ay kaalyado natin kahit walang Amerikano sa Pilipinas. Ang US kasi ay kaalyado natin. Sige, tignan nga natin kung masasagot natin to. Kahit walang Amerikano sa Pilipinas, itinataas talaga ng China ang tensyon. Ha? Sino ka? Sino to that ay, tinakpa yung pangalan no? Hindi. Mali po yan. Mali po yan. Hindi po totoo yan. Itinataas talaga ng China ang tensyon. Simple lang, kahit grade 1 na student, China ang mali. Hindi ang Pilipinas at hindi ang US. As clear as a sunrise, itatak nyo na yan sa isip nyo. Mali, ito yung comment, medyo to, sablay to. Okay? Kahit wala daw nung nagkaroon nga ng presensya yung Amerikano sa Pilipinas, dun tumindi yung tension. Diba? Dun tumaas yung tension. Diba? China, mali. Oo, China, mali. Kaya nga kinukuha pa rin natin sa diplomasya. Mali talaga yung China. Bakit? Napakalayo nila dun sa exclusive economic zone na yan Tayo yung nasa 200 nautical miles na pasok. 'Di ba? Kaya lang ang point doon, hindi sa atin din yun, sharing yun ng mga bansang malapit doon. Okay? So, bawal sanang bakuran. Pero lahat pwede mga isda, pwedeng daanan, walang nangaharas. Yun yung magandang dapat nangyayari doon. Pwedeng mag-explore kasi may mga mina, may sardinas, may tuna, may pating, may mermaid, di ba? So sana, inaano nila, may joint exploration na lang sana na nangyari. Yun sana yung mas pinakamaganda na gawin nila. Joint exploration kasi itong West Philippine Sea naman na to or tinatawag nilang South China Sea nasa exclusive economic zone natin at ng ibang bansa kasama ata Vietnam dun. So lahat tayo sana pwedeng doon makinabang, 'di ba? Yun yung pinakamagandang mangyari doon. So kung mali China, mali talaga yung China. Kaya lang yung tension, ito mali sa komento mo. Kahit walang Amerikano sa Pilipinas, itinataas talaga ng China ang tension. Mali na po yan. Okay? Nagka-tension po yan nung nagkaroon ng Amerikano dito sa Pilipinas. Tuloy. Sinataas talaga ng China ang tensyon. Simple lang, kahit grade 1 na student, China ang mali, hindi ang Pilipinas at hindi At saka paano mo nalaman na grade 1 student may intindihan nila yan? Tuloy.
Di ang US as clear as a sunrise. Itatak nyo yan sa isip nyo. Senator Ruben. And co. Ito, ang pag-usapan natin yung tungkol sa mga artista, yung iba ayaw pumasok sa politika. Kung anong dahilan ay may mga pinamumugutan sila. Sana ito ay madinig ng mga artista pumapasok sa politika, lalo na ho dyan sa Senado. Maiksi lang ito, gusto ko iparinig sa inyo. Para malaman nyo kung sino ito at saka ano ang kanyang mga sinasabi. Ako sa Senado. Hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man lait Sana ito narinig din ni Raffy Tulfo, no? 'Di ba? Kita mo na mamak tuloy siya ngayon dahil sa debate nila ni Pia Cayetano. Si Robin Padilla din namak dahil dun sa yung I stand, I stand. 'Di ba? Yan sinasabi ko, tapos pipilit nyo magtagalog. Tuloy. laitin. Siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na Hindi, pwede to si Willie Revilla may mag-ambag ng batas dun sa Hindi. Ayaw salita. So, eto mga kalapida, yun lang muna, di ba? So, issue natin tinapos ngayon kay VP Sara, ba't tahimik? Sinagot na natin. Yung proyekto ng China, sinagot na natin. Yung kay Robin Padilla, mga tao ang nagsasalita, yung mga bumoto sa kanya, yun din na nagpapababa sa kanya. So, wala tayong magagawa doon. Call ng tao yun. Kung maririnig niya yun, sana, para hindi na siya mapahiya. 'Di ba? Yung dignidad na lang niya. Pero kung buo pa rin yung loob niya na baguhin niya yung pananaw niya o yung sistema niya, wag siya mag-go with the flow na parang Raffy Tulfo din na astig-astig sa Senado, wag siya magpaka-bad boy sa Senado. 'Di ba? Sa tingin natin ituloy na lang niya, 'di ba? Kasi may mga naman yan advisor Kuha ka ng tamang advisor mo, kuha ka ng tamang consultant mo. Yun siguro yung pinakamaganda, 'di ba? Para kahit papaano at least may maigawa kang tama or may balik mo yung yung hindi na sa akin nabuto. Number 1 ka pa naman. So yun muna mga kalapida, comment down below, don't forget to subscribe at madumi yung ating maglilinis. Syempre mga kalapida, don't forget to subscribe, yun like, syempre share nyo na rin. 'Di ba? Comment kayo kung ano masasabi nyo sa issue na tinapik natin. 3 yun. Okay? Mamaya mas maganda yung topic natin. Ang topic natin kung paano tayo wag matatakot sa mga cyber libel at demanda. Okay? So, yun muna mga kalapida and stop recording.